Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos-puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang panahon ni Propeta Joel ay maaring pagkatapos na ng exile o pagkatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Nakabalik na sila sa Judea at naitayo na nila uli ang templo. Ang namumuno sa kanila ay hindi na ang mga hari kundi ang kanilang mga pari. Kaya maaari nating ilagay ang panahon ni Propeta Joel sa mga taong 400 BC. Madalas si Joel ay gumagamit ng katagang Day of the Lord, Araw ng Panginoon. Ito'y isang banta sa mga tao, banta na magpaparusa. Mararamdaman nila ang bigat ng kamay ng Panginoon kasi hindi na sila naging tapat sa Kanya. Noong panahong iyon, ang banta sa kanila ay isang agricultural disaster. Mararanasan nila ang araw ng Panginoon sa pagsalakay ng mga balang, a low-cost invasion. Inuubos nito ang kanilang mga tanim at helpless sila pagdating ng mga balang. Sa bahaging ating binasa, nananawagan ang propeta ng pagsisisi. Ito ang sagot nila sa pesteng nararanasan nila. Magsisi sila at magbagong buhay upang tanggalin ng Diyos itong mga kaaway na sumasalakay sa kanila. Ito ang panawagan ng Diyos. Taimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso. Hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Ang Diyos naman ay handang magpatawad at hindi magparusa. Hipa na ang trompeta na nananawagan ng pagsisisi at mag-ayuno upang lingapin kayo ng Diyos at bigyan ng masaganang ani.
Ang panawagan ni Propeta Joel ay angkop na angkop sa pasimula ng panahon ng Kwaresma. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimula natin ang panahon ng penitensya, pagsisisi at pagkawanggawa. Ito ay tatagal ng 40 araw. Ito ay panahon ng pakikiisa natin sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesus. Pinaghahandaan natin ang pinakamahalagang gawain ng pagliligtas sa atin, ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang abo na ating tatanggapin sa noo ay tanda ng pagpapakumbaba at pagkilala na tayo kailangan magsisi. Nagsisisi tayo, hindi lang dahil sa tayo ay nakasala. Nagsisisi tayo kasi kinikilala natin ng ating Diyos ay mahabagin at handang magpatawad. Sa ating pagsisisi, hinahanda natin ang ating sarili sa kaligtasan na ibibigay ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating puso. Kilalanin natin ang ating pangangailangan sa Diyos na nagpapatawad sa atin. Ako'y kaawan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Ang kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.